worship you. You are here, working in this place, and I worship you. I worship you. For you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. You are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship. You are here, and you're turning lives. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here, and you're mending every heart. And I worship you. I worship you. We love you to be. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you This is our are. testimony that you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, we know him to be a waymaker. Say waymaker. Miracle work, promise You keep, are. light in the darkness, my God, that is who you are. We declare all over the world, waymaker. We know Miracle work, you are. promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, that is who you are. That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop. Come on, get Joseph, say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body, but when you pray, he's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when, till my time is gone. 'Cause that's who our God is. That's who our God is. That's who he is. Say waymaker.
moments in every generation, whether you're watching or whether you're in this room right now, where the Lord reintroduces himself to a generation and amplifies his message. Whether he says to Moses, tell the people that I am, or whether he says, tell them that I am your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, there come moments where he says it's important for you to know who I am. And whenever there's a generation that may forget who he is, he allows a message to stir around the world where it's in everybody's mouth at the same time to say, hello, I want to reintroduce who I am. I still do miracles. I still make ways. I keep my promises. This is who our God is. And we're in a moment where he's reintroducing his attributes to a generation. If you believe it, can you sing it until it rings out in the hearts of everyone who hears? That's why we say, Waymaker. You are. That's who he is. He's still healing. He's still making ways. He is. I've seen him do it. Yes, Lord. Come on, just one more time for the nations of the earth. Come on, say Waymaker. Bodies healed. Promises kept. Miracle work. Said I know you to be a waymaker. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Yan po ang pamagat ng awit na ating napakinggan. Ang Panginoon Jesus ang tinutukoy na gumagawa ng daan sapagkat siya ang daan. He is our waymaker. He is our miracle worker. Magandang umaga at magandang araw sa lahat ng mga giliw nating sumusubaybay sa ating pong daily devotional. Ngayon po ay October 8, 2020 at ang broadcast ay ginagawa sa Hong Kong. Kumusta po ang bawat sa inyo? Ako po'y nananalangin na naging maayos ang inyong pagtulog at naging mapayapa din ang inyong paggising. Excited para sa ating tatanggapin na salita ng Diyos ngayong araw na ito. Huwag makakalimot po na ang ating daily devotional ay pagpapala sa atin. Pwede din pong maging pagpapala para sa ibang tao. Kaya akin pong ipinamamanhik na ibahagi po ninyo, i-share ninyo ang ating daily devotional upang ang parehong pakinabang na ating natatanggap ay pwedeng matanggap ng ating una sa lahat, mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kaopisina, at mga kaklase at mga kakilala natin. Purihin ang Panginoon. Maganda po ang ating tatalakaying paksa ngayon at naniniwala ako na may panibagong pangungusap ang Diyos sa ating mga buhay. Kung bukas lamang po ang ating mga puso at willing na tanggapin ang pangungusap, ang pagtutuwid ng Diyos, tayo po ay makikinabang sa lahat ng ating tatanggapin ngayon. Bago ko po i-present ang salita ng Diyos, samahan niyo po ako, manalangin po tayo. Let's pray.
O our God in heaven, this is another blessed day for us, your children, and for your people. Alam po namin na you have something in store for us today. And so we are here with open hearts. Lord, tatanggapin namin ang mga biyayang inihanda mo ngayon. Dalangin namin na ito'y makakatulong sa aming pong paglago, makakatulong sa aming paglakad bilang tagasunod mo. Nananalangin din kami ng kagalingan sa may mga sakit. Nananalangin kami ng probisyon sa may mga pangangailangan at nananalangin kami ng kalakasan sa mga nanghihina. At sa araw na ito, pahintulutan mong maranasan uli namin ang mayamang biyaya ang siyang susunod sa amin. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang ating pong topic ay the God of second chance. The God of second chance. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi lamang Diyos na pag nagkamali tayo, minsan ay katapusan na ng lahat. Actually, hindi lamang siya ang God of the second chance, kundi siya ang God of many chances. Kung willing lang tayong magsisi, kung willing lang tayong tumalikod sa lahat ng pwede nating pagkakamali, siya po ay nagbibigay ng hindi lamang ng pangalawang pagkakataon, pero ng maraming pagkakataon. Pero meron po tayong gagawin. Dapat maging willing tayo na isuko ang lahat ng sa tingin natin ay mali, sa tingin natin ay mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. So, the God of second chance, yan po ang ating topic. And of course, itutuloy natin ang pag-aaral sa ating Bible character na nasimulan mula pa nung Monday. And I am talking about Samson, ang isa sa mga judges ng Israel. At matagal-tagal din siyang nag-serve bilang judge ng Israel and deliverer. Kaya lang, sa unang tatlong yugto ng ating pag-aaral, pang-apat po ngayon, ay pinapakita po na nag-fail si Samson sapagkat ang pinuntirya ng kaaway sa kanya ay ang kanyang kahinaan, yung the weakest point ng kanyang buhay. At dahil siya ay nag-compromise at naglaro sa kasalanan until siya ay inalisan na ng presensya ng Diyos after so many warnings, after so many counsel na galing sa mga kilalang mga tao, kabilang po ang kanyang mga magulang, ay hindi po siya nakinig. Bagkus siya mismo ang dumadayo pa at lumalapit sa mga lugar na kung alam niyang mahina siya. Pero dahil naglaro siya sa kasalanan, siya po ay inalisan ng pahid ng presensya ng Diyos until isang araw, wala na yung kanyang pambihirang lakas at pambihirang kapangyarihan dahil siya po ay sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay ay ipinangako na sa Diyos na siya ay magiging Nazirite na hindi titikim ng anumang inumin na gawa sa ubas, hindi magpapagupit ng kanyang buhok. At kasama na din dyan yung hindi makikipag asawa o makikipag-intermarry sa mga Philistines na kaaway ng Israel. So itutuloy natin ang pagbasa
sa Judges chapter 16 pa rin, beginning verse 26. And I will read from the New International Version. Ang sabi po, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more, and let me, with one blow, get revenge of the Philistines for my 2 eyes." Then Samson reached toward the 2 central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and on his left hand on the other. Verse 30, Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple of the ruler on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. And last verse, 31, then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Eshtaol in the tomb of Manoah his father. He had led Israel 20 years. So alam na ho natin yung istorya. Siya po ay dinala sa Gaza at siya ay kinulong, nakakadena ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang trabaho ay mag-thresh, mag-grind. At sa huling usapan o pag-aaral natin kahapon, ang mga tao ay nagkatipon-tipon at sinabi nilang ilabas si Samson at i-entertain tayo. Alam niyo ho ang kanyang kalagayan, nakakadena na siya at hindi na siya makakita sapagkat dinukit po ang kanyang 2 mata. Bulag na po si Samson sa istoryang ito. Kaya ang verse 26, ang sabi niya doon sa servant na naglabas sa kanya sa kulungan, nakahawak sa kanya mga kamay, sabi niya, "Put me where I can feel the pillars that support the temple so that I may lean against them." Ilagay mo ako, sabi niya, doon sa mga haligi na sumusuporta sa templo upang doon ko isandal ang aking sarili sapagkat bulag nga po siya. Pero actually, ang pakay po niya ay humingi pa ng for the last time ang kalakasan ng Diyos at maipaghiganti niya yung ginawa sa kanya. So now the temple was crowded with men and women. Ang sabi nga sa istorya po ay about 3,000 men and women watching him perform. At ito po ang kanyang panalangin sa Panginoon, "Sovereign Lord, remember me." Kataas-taasang Diyos, alalahanin niyo ako. Please, parang awa niyo na. Palakasin niyo po ako kahit sa panghuling beses na lang. At nang sa gayon, maipaghiganti ko ang ginawa sa akin ng mga Philistines na ito nung dukitin nilang aking 2 mata. At alam na natin ang istorya. He reached out towards the 2 pillars na sumusuporta po kung saan nasa ibabaw po ang lahat ng 3,000 at least men and women na nanonood.
manunood sa kanyang entertainment, kung ano man yun. At ito po ay gumuho sapagkat bumagsak ang buong kinalalagyan ng lahat ng crowd. At ang sabi po, he killed many more when he died than while he lived. Mas maraming namatay nung siya ay kasamang mamatay kaysa ang napatay niya nung siya ay buhay pa. At nung namatay na siya, dumating ang kanyang mga kapatid, saka side ng kanyang ama si Manoah, at dinala siya sa Sorat Estaol at doon siya inilibing sa libingan ng kanyang amang si Manoah. 20 years po siyang nag-serve. Kita po ninyo na ang Diyos, pinakinggan pa rin niya si Samson sa kanyang huling panalangin. Binigyan pa rin siya ng second chance. Kasi sa mga panahon na yan, ang sabi sa binasa natin kahapon, ay tumutubo na ang kanyang buhok na kinalbo ng mga Philistines. Masaklap po ang ending ni Samson, ano po? Sapagkat nakailang warnings nga naman na hindi siya nakinig. Mahalaga po sa atin na every time meron po tayong mga tinig na naririnig, whether ito ay tinig ng mga taong mas mababa sa atin o tinig ng ating mga magulang o tinig ng ating mga kaibigan. Kasi ang pangungusap naman po ng Diyos, hindi naman po siya bababa at siya ang direktang magsasalita sa harapan natin. Gagamit po siya ng mga magsasalita para sa Kanya. Minsan yan ang ating asawa. Minsan yan ang ating kaibigan. Minsan yan ang ating anak. Minsan ang tinig ng Diyos ay tinig ng mga kaibigan natin. Matuto po tayong makinig. Lalong-lalo na po kung ito ay warning patungkol sa maling ginagawa natin. Kasi meron talaga tayong kalalagyan. Hindi po pwedeng baliin ang mga prinsipyo ng Biblia. Ang sabi nga po ng Galatians chapter 6 verse 7, at alam na alam po natin ang Galatians 6:7, sabi po, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Huwag tayong palilin lang, huwag tayong padadaya, sabing ganon. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng lokohin. Hindi natin pwedeng pagsinungalingan. Alam niya lahat. At laging merong kabayaran ang anumang mga itinanim natin. Kung mabuti po ang ating itinanim, maganda din po ang ating aanihin. Pero kung kasalanan po ang ating itinatanim, for a while, maaring parang wala namang nangyayaring iba. Parang hindi naman napapansin ng Diyos. Pero hindi maglaon, hindi magtatagal. Aabutan tayo. Sin will find us out. We can run but we cannot hide, sabi nga. So, God means what He says. Yan, di po ba yan ang topic natin kahapon? Tinutotoo ng Diyos ang kanyang sinasabi. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang mga salita. Ang salita ng hari ay hindi mababali. That is why Samson was unable to feel the power of God after he played with sin for so long. Sapagkat matagal siyang naglaro sa kasalanan. Kaya dumating ang punto na hindi na niya nararamdaman, hindi na niya nararanasan yung parehong kapangyarihan na dati niyang nararanasan.
mga minamahal. Masaklap po ang kanyang sinapit. Sabi nga po ng Judges chapter 16 verse 20, di po ba? Ano po ang sabi doon? Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. Ito na po yung masaklap. But he did not know that the Lord had left him. But he did not know that the Lord had left him. Akala niya nandun pa rin yung parehong kapangyarihan na kanyang nararanasan habang naglalaro siya sa kasalanan. Pero dumating na yung punto na hindi na niya naranasan muli yung parehong kapangyarihan at lakas sapagkat siningil na siya. But he soon found out, nalaman niya na wala na yung lakas niya. For the Philistines took him, put out his eyes, inalis ang kanyang mga mata, they bound him, and brought him down to Gaza, and caused him to grind at the millstone. Tagagiling na lang po. Yung dating judge ng Israel ay tagagiling na lang. Alam niyo ho, yung millstone, yan po ang ginagamit para paggiling ng mga trigo, ng mga barley. Yan po ang ginagamit. Itong millstone na ito. And one of the first things sin does is to blind us. Yan po ang unang nagiging resulta ng kasalanan. Unang resulta ng kasalanan ay bulagin tayo. Nakala natin tama pa yung nagagawa natin, pero mali na pala. Or alam nating mali na, pero wala na tayong pakiramdam na mali na yung ating nagagawa. Kaya sabi nga, ang puso ay madaya. Minsan sasabihin, okay lang yan. Pero kaya hindi tayo nakakaramdam na ng conviction sapagkat ang ating puso ay nadaya na. Kalus na yung heart natin. Nagkakalyo na yung puso natin. So sin looks good at the beginning. But all of a sudden, you are blind. You don't know where you are going. Siyempre, pagkabulag na po ang isang tao, hindi mo na alam kung saan ka patungo. Strike anywhere ka na. Wala nang direksyon ang buhay. Ang isang taong nabubuhay sa kasalanan ay nabubuhay na siyang walang direksyon sapagkat bulag na siya. You don't have any direction at all. So they brought Samson down to Gaza and put him in the prison house, to grind, binding him to a stone wheel. Siya po ay nakagapos sa isang stone wheel at siya po ang nagdigiling na, no? Nag-grind na siya ng walang humpay, maghapon na paikot-ikot siya doon sapagkat nakagapos siya sa millstone para mag-grind ng mga pagkain ng mga Philistines. There he is, mga minamahal, masaklap na kalagayan. Blind, bound, and grinding day in and day out, week in and week out, month in and month out. Wala na pong iba siyang magagawa. Naging limitado na ang kanyang movements. Naging limitado na ang kanyang kalayaan. Actually, wala na siyang kalayaan. Ganyan po ang kasalanan. Aalisan tayo ng kalayaan. Aalisan tayo ng kalayaang mabuhay ng maayos. Ganyan po ang resulta ng kasalanan.
So siya'y paikot-ikot, around and around and around he trudges. And Samson has plenty of time to think now. Marami na siyang oras ngayon para isipin bakit niya ba nagawa? Bakit niya ba hindi pinakinggan ang mga payo ng mga taong nagmamahal sa kanya? Marami na siyang oras para pag-isipan yan. Nung araw, wala siyang panahon para isipin yung mga napakagandang mga payo sa kanya. He has plenty of time to say, if only I had listened to God. Kung nakinig lang nga lang sana ako sa payo o sa tinig ng Diyos, nakinig nga lang sana ako sa payo ng aking mga minamahal. What thundering, pulsating words, yung salitang if only, if only. Kung pwede lang sana, kung pwede pa sana makinig. Kaso, huli na ang lahat, nung ma-realize ni Samson, mga minamahal, na masyado na siyang malalim sa kanyang kasalanan. Nahirapan na siyang umahon. Yun po ang danger na kapag tayo lumalim sa kasalanan, baka wala nang pag dumating ang panahon ng realization, baka huli ng lahat. So he knows now that the pleasures of sin for a season are not worth the price he is now paying. Yung lahat ng panandaliang sarap at ligaya na maaari niyang naranasan habang siya'y gumagawa ng kasalanan ay hindi na pwedeng itapat sa presyong binabayaran na niya ngayon. Kaya kapag tayo po ay nagkasala, when we sin, we not only hurt ourselves, but also we hurt those around us, even those who love the most, whom we love the most, yung mga minamahal natin. Kapag tayo po ay nagkakasala, hindi lang natin sinasaktan ang ating mga sarili, kundi sinasaktan natin maging yung mga nasa paligid natin, kasama na yung mga taong pinakamamahal natin. So looking at Samson now, you would never recognize what God wanted him to be. A prophet of God, a ruler, a judge. Yan po ang design ng Diyos sa kanya eh. Prophet of God, a ruler, a judge. Pero mas pinili niyang iyon ang kanyang maging buhay. Lahat ng destiny na nilagay ng Diyos sa buhay niya ay na-forfeit sapagkat mas nangibabaw ang paglalaro sa kasalanan. Napaka-costly po ang kasalanan. Minsan, huli na ang lahat bago natin ma-realize na dapat pala kung hindi ko sana nagawa, huli na ang lahat. The harm is done, sabi nga, mga minamahal. Satan has reduced him to a nothing, a big zero, from something to nothing, from somebody to nobody. And this is Satan's purpose for your life as well. Yan din po ang layunin. Hindi lamang po ang layunin ni Satan, hindi lamang para kay Samson. The same purpose of Satan na ginawa niya kay Samson ay the same purpose na kaya siya nag-exist para gawin din sa atin. To reduce us to nothing. Yung i-reduce tayo sa sitwasyon na wala na tayong kakayanan. To reduce us to nothing. Ano pa? Aside from to reduce us to nothing, to humiliate us
through our disobedience to God that He can hold our life. Yung matutunan na nating mag-disobey sa Diyos at hawakan na niya, kontrolin na niya ang ating mga buhay. Kapag nag-disobey na po tayo sa Diyos, kokontrolin na ng kaaway ang ating mga buhay. Sin may bind, sin may blind and grind. Bind, blind, grind. But God is able to deliver. Amen. Hallelujah. Our God is a great God. He is our way maker. Whatever Satan has done to you, mga minamahal, God can undo from this day forward. He is the God of a second chance. Ano man ang ginawa ng kaaway, ay pwedeng i-undo ng Diyos. Pwedeng mabaliktad uli, makabalik tayo. Pero kailangan na kapag na-realize nating mali tayo, balik na kagad tayo sa Diyos. Kasi kapag hindi yun ang ating ginagawa, ang tendency, mga kapatid, lumubog tayo ng lumubog sa kumunoy ng kasalanan until hindi na tayo makatawag ng saklolo sapagkat lubog na tayo. Wala na tayong kakayanang tumawag pa. Huwag nating hintayin na dumating ang ganong panahon sa buhay natin. Amen? So bago po tayo magtapos, again, meron po tayong declaration. Ito po ang ating declaration. Sabihin natin, from this day forward, God is undoing everything Satan has done in my life. Praise God. He is a God of second chance. Amen. One more time. From this day forward, God is undoing everything. He is undoing everything Satan has done in my life. Praise God. He is a God of second chance. Amen and amen. Totoo po yan, mga minamahal. Siya ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ano po ang gagawin? Pag na-realize natin na may mali tayo, huwag na nating hayaang tumagal. Balik tayo sa Diyos. Umarap tayo sa Kanya. Aminin natin, magpakumbaba tayo. And God is our restorer. The God of the second chance. Amen. Lord God in heaven, salamat sa panibagong aral na aming tinanggap. Na pag dumating ang panahon na kami sa aming kahinaan nakagagawa kami ng mali at may mga tinig sa paligid na nagbibigay sa amin ng babala, tulungan mo, bigyan kami ng grasya na makinig sapagkat masaklap po ang kasasapitan kapag nagmatigas pa kami. Ayaw naming dumating ang punto na sukdulan na ang tanging paraan mo na lamang para tumawag kami sa iyo ay yung totally ma-devastate ng buhay namin. At yun na ang time na muli kaming titingala sa langit. Na pwede namang hindi ganun. Kung sa mga unang pasabi pa lang, sa mga unang mga warnings pa lang, ay nakinig na kami. So help us, O God. Thank you po sa mga lessons na tinatanggap namin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay Thursday, mga minamahal. Of course, 1 o'clock po, Hope Hour. Maganda ang topic natin mamayang hapon. At mamayang gabi po ang midweek service natin, online midweek. At ang ating pong speaker ay maganda ang kanyang preaching. Kaya alas 7 po mamayang gabi, sama-sama po tayo.
Ito po si Pastor Rene Alog at muling nagpapaalam pansamantala. Shalom. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. And I worship you. I worship you. For you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. You are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, and you're turning lives. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here, and you're mending every heart. And I worship you. We love you to be. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you This is our are. testimony that you are. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you Come on, we know him to be a way maker. Say way maker. Miracle work, Promise keeper. promise You keep, are. light in the darkness, my God, that is who you are. We declare all over the world. Way maker. We know Miracle work, you are. promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who Waymaker, that is who you are. That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, get trust and say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body.